Ano yung assessment po ninyo dito nga sa day 5 ng impeachment trial ni VP Sara? Well, so far, wala silang napatunayan. In fact, nagiging kakatawa-tawa ito because ang burden of proof ay nasa prosecution. Pero since day 1 hanggang day 5, puro embarrassment ang nakuha ng prosecution. Dahil yung kanilang mga witnesses ay napaka-inconsistent sa kanilang mga sinasabi. Marami pang sinasabi ng mga typo-typo. Actually, hindi typo yun eh. Yung mga mali na yun ay substantial and affected yung kanilang credibilidad. Mukhang hindi preparado ang prosecution sa kanilang kaso. Opo. At dito sa kabuang presentasyon ng mga testigo, hindi lamang itong si Attorney Lotto, kundi maging si NBI Calilong, attorney. Ano yung mga issue na nakita po niyo bukod po sa typo na maaari pong makapagpahina sa prosecution at mas lalong magpapalakas sa depensa? Well, yung sinizero in nila na grave threats daw yung sinabi ni BP, mukhang hindi naman. At saka parang political statement in line with her freedom of speech. So yon, isa na yon. Ang second, yung sinasabi nila na merong hinire siya na assassin, hindi rin nila napatunayan yon. In fact, very speculative sila dyan. So you see, yung sinasabi nila sa publiko, sa kanilang mga propaganda ay hindi nagtutugma doon sa mga sinasabi ng kanilang mga witnesses. At on their part, of course, they will try to project na positive at sila ay nananalo. Pero actually, in reality, na nakita ng publiko, talong-talo na dito ang prosecution. Opo. Ang sinasabi po ni Attorney Lotto na kahit may typo, may mga discrepancies po sa ilang dokumento pong ipresenta po nila bilang ebidensya, ay hindi po magbabago doon sa mga sinabi, mga pahayag ni VP Sara Duterte. Ano yung tugon po ninyo, o reaksyon po ninyo dito sa kanilang mga naging pahayag? Aside from the discrepancies na napakalaki, no, yung kanilang mga sinasabi, puro opinion lang yon. So, there is no finding by a court na merong grave threats. Yung kanilang sinasabing prima facie na merong grave threats, hindi suportado ng ebidensya. Puro lang kuro-kuro, puro lang istorya or opinion on their part. So, kahit yung mga senator judges, as you have observed, from both sides, whether from the majority or minority, nagkakaisa sila na mukhang pumalya ang prosecution dito, lalo na yung kay Lotok. So, klarong-klaro ito na walang napatunayan so far ang prosecution, and we have been very forthright from the start na kung hindi sila preparado, sana hindi na sila nag-file nitong articles of impeachment kasi nakakahiya ito on the part of the lower house. Opo. Sabi po ni Congressman Joel Chua na yung isang impeachment case para sa accountability at fitness to hold office, nilinaw po nila kaya hindi kinakailangan ang proof beyond reasonable doubt na ginagamit sa mga kriminal na kaso. Dahil ito'y issue po ng accountability at fitness to hold office. Attorney, papaano po ninyo tutugunan itong ganitong mga pahayag po mula sa House Prosecution Panel? Yan ang problema pag walang experience eh. Kahit ba parehas kaming abogado, malayo naman yung sinasabi niya. For one, yung grave threats na yan, hindi yan impeachable offense. What more kung conditional threat lang siya? The more hindi siya impeachable. So you see, ang layo ng kanilang teorya doon sa realidad at sa legal jurisprudence, kahit sa impeachment, hindi ako nag-aalsa ng bangko. 2 out of 2 impeachment cases na pinanalo natin. At alam ko ang takbo ng ebidensya. Kung ganitong klaseng kalidad ng ebidensya ang pinipresenta ng prosecution, talo na sila dito. And I can prove you right. Pagdating dito sa middle part, hindi pa sa finishing line, sigurado sila mismo, they will be very embarrassed sa ginawa nila.
Opo. Issue ho ba sa inyo yung video kung saan ay lumabas po itong mga pahayag ni VP Sara Duterte laban po sa Pangulong Bongbong Marcos Jr., FL Lisa Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez dahil nga iprinisinta ito kahapon ng prosekusyon itong dalawang testigong si Kalilong at si Lotok attorney para patunayan yung authenticity na totoo yung video na kung saan lumabas po nga itong pahayag ni VP Sara. Sa tingin po ninyo, issue ho ba para po sa inyo itong authenticity ng video? Well, of course, it has to be established dahil sila nagpresenta ng ebidensya, requirement yan. But even granting without admitting that video exists, no? Ang existence naman, wala namang issue dyan. Klaro naman na freedom of speech free speech ang ginawa ng ating Vice Presidente, wala namang kakaiba doon sa sinasabi ng masa. Karamihan ng Pilipino, yan ang reklamo sa administrasyon na pumalpak sila at mayroong korupsyon. And therefore, we have to protect our democracy. So, ang sinabi ni BP only re-echoes what the general mass of people in the Philippines already know and already say sa kanilang mga Facebook and online posts at sa mga rally sinasabi rin niya ng mga Pilipino. So there's nothing new about it. She was merely restating the obvious and the truth about yung performance itong administrasyon. Opo. At kahapon din ay baga nilinaw din ni Tito Soto kasi naliligaw daw siya, attorney. Yung discussion about grave threats, inciting to sedition, ang sinasabi, sa regular courts lang naman daw ito inihahain o baga in charge na magdinig o baga susuriin ng mabuti, bubusisiin ng mabuti yung mga ebidensya. Pero iba daw sa impeachment court. Ano yung masasabi po ninyo? Mas mabuti pa nga kung sa korte ito final, but of course it will not apply to BP kasi impeachable officer siya. Kasi doon, klaro yung standard. Pero dito, ang problema kasi hindi impeachable offense ang grave threats So hindi sana yung ginamit is na isa sa mga grounds sa articles of impeachment. Nagkamali dito. This is a blunder on the part of the prosecution because grave threats is not an impeachable offense. And it will not constitute betrayal of public trust kasi hindi siya in the same category. Ito, I have to be very clear on this. Hindi siya in the same category or degree as treason, bribery, graft, and corruption or other high crimes. Malayo siya. So, and grave threats is not really that serious, no? Kahit pag grave threats yan, it's not that serious. Kung ikumpara mo yan sa treason, bribery, graft, and corruption, and or other high crimes. So, malayo yan sinasabi ni Senator Judge Soto, with all due respect, kay Senator Judge siya, hindi naman siya abogado, kaya malayo yung kanyang pinagsasabi. It's more of an opinion on his part. Anyway, sa tingin ko, predisposed naman siya pag mag-boto against VP dito, bahala na siya. But I'm sure they will never get the 16 votes threshold na required by the Constitution. Opo. Pero bago po doon, kung sa regular na korte, attorney, tatayo ho ba itong mga ebidensyang ipinisita ng House Prosecution Panel? Hindi tatayo yan kasi as I've said, yung inconsistencies are so substantial, tapos hindi nga klaro kung merong assassin na na-hire. Sila mismo nagsabi na they were not able to find out kung meron, they were not able to find evidence, at ang kanilang mga sinasabi puro opinion lamang. You know, opinions do not constitute evidence except expert opinion. In the case of Kalilong, it appears na hindi siya expert. Ito naman si Lotok, parang hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Marami siyang nakalimutan ng mga detalye. Hindi siya nag-review ng mabuti yung kanyang affidavit Kaya he came unprepared sa trial. Kaya nakaleche-leche sila. Opo. Pero kung maaari pong tatayo yan doon sa hindi tatayo sa regular na korte, pagdating sa impeachment court, dito sa Senate impeachment court, sa tingin po ninyo, possible ho bang tatayo din? Mas lalong hindi tatayo yan kasi sabi ko nga, ang grave threats hindi nga impeachable offense. Mas lalo na, mas malaki na ang gap between yung teorya nila, aligasyon nila, at saka yung standard.
So the more hindi nila ma-prove. Kung sa korte mahirapan sila, hindi nila ma-prove yan, what more sa impeachment court? Kahit ba sabihin mo na political and legal ang impeachment court, hindi ibig sabihin na walang standard yan. Meron pa rin. Kaya sabi ko nga kanina, in-emphasize ko, hindi siya in the same degree as treason, bribery, graft, and corruption or other high crimes. Kaya itong grave threats na ito hindi dapat sinali as one of the grounds for impeachment. Opo, dahil mataas po ang kumpiyansa ng prosekusyon na sabi, kaya nga inatras na nila yung pagpepresenta doon sa iba pang mga testigo para nga laban nga dito kay Vice President Sara Duterte dahil sapat na yung mga patunay na talagang totoo yung video na nagbabanta umano itong si Vice President Sara Duterte at bilang isang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ay dapat daw hindi ganito yung magiging ugali. Attorney, ano po ninyo? Reaksyon? Sabi ko nga, opinion lang yan eh. Hindi naman impeachable offense yan. And secondly, yung kanilang pag-atras sa pagpresenta kay Attorney Zuleika Lopez, no? Klaro yun, halata yun na natakot sila na lalong madidiin, lalong masisira ang kanilang kaso. Kasi if they are really confident enough na tama yung ginawa nila at strong yung kanilang evidence, they will pursue in presenting Attorney Zuleika Lopez. So, ako from my experience as a prosecutor sa impeachment, pag ganito mga galaw, ibig sabihin yan, delikado ang lagay ng prosecution. Nasa 50-50 na yan or nasa ICU na yan kung pasyente pa ang pag-uusapan. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Sentro rin po ng debate ngayon yung warning versus threat, yung babala kontra sa banta. Mayroon po ba kayong maaaring maipahayag ukol nga po dito sa dalawa, attorney? Tungkol sa babala at banta kasi yun po yung na baka babala po yung ginawa ni well, yung sample na ginawa ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Opo. Tama naman yun. Analogy at the same time to zero in to really point out to the prosecution na hindi lahat ng banta, hindi lahat ng warning ay threat. At even if we consider yung statement without admitting na threat, yan, hindi pa rin yan. It does not rise to the level of an impeachable offense. Yan ang problema ng prosecution. Kasi hindi nila in-study mabuti, ni-research mabuti. Akala nila marunong na talaga sila. But actually, this is their first time to do this. Wala silang experience. Pati yung kanilang mga private prosecutors, walang experience yan sa ganitong mga asunto at sa ganitong mga sitwasyon. Kaya nakaleche-leche sila. I'm not trying to put them down. I'm just re-echoing kung ano yung nakita ko at saka ng publiko at sa experience ko, pag ganito ang takbo ng prosecution, talo to. I can bet my neck dito. Jade and Admar. Opo. Dito po sa issue naman po na umabot na ng mahigit 1 taon at hindi pa umusad mula nang ihain nila yung rekomendasyon mula NBI sa DOJ at hindi pa naisasampa ang kaso at nakatenga pa ata ito, mabot na lang po sa panahon ng impeachment trial. Ito ba'y pwedeng gamitin? Kasi kung meron talagang sapat na dahilan para sampahan ng kaso, dapat umusad na ito sa DOJ, attorney? Oo, yun nga eh. Sa DOJ pa lang hindi sila makausad-usad kasi ang dami nilang mali, ang dami nilang blunders, nalilito ang mga prosecutors kung anong gagawin. So ito, klarong-klaro ha, sa level pa lang ng DOJ, talo na eh. Di ba? Kaya nga hindi umusad yan. What more sa level ng impeachment court? So yan, that's the best proof na palpak ang prosecution at sablay na sablay sila. Opo. Siguro bilang panghuli na lang po, attorney, ano na lang po ang Yes, inyo pong mensahe sa ating mga kababayang patuloy na nakamasid dito po sa mga kaganapan na mamaya magkakaroon muli ng impeachment trial pero inurong na yung dalawang witness mula sa prosecution po, attorney. Well, ang ating mga
kababayan ay nagmamasid yan, hindi sila pwedeng lokohin or i-deceive dito o i-mislead. Alam nila na pumalpak ang prosecution. Maling-mali sila doon sa attempt nila to present Attorney Zuleika Lopez as a hostile witness. I know her personally. She's a good lawyer and hindi mo yan ma-break sa legality because she's experienced. At the same time, matapang yan. When the truth is at stake, hindi ka uurungan ni Zuleika Lopez. So, mali dito ang prosecution. Yung pag-urong nila doon sa pag-present sa kanya ay nagkaroon ito ng negative psychological effect sa kanilang kaso, and people will tend to believe itong articles of impeachment will really not go places, at ito ay isang bogus na complaint against VP Sara. Babaksak ang prosecution dito eh. In fact, the defense has no obligation to present any evidence kasi sa isang prosecution na isang kaso, ang burden of proof is always with the prosecution, hindi yan nag-shift. So, pag pumalpak ang prosecution, hindi kailangan mag-present kahit isang ebidensya ang depensa. And the defense will get an acquittal as a result.